ang pag-i-issue po ng subpoena kay Vice President Sara na humarap sa NBI para bigyan po ng kaliwanagan ang kanyang mga pananalita. Kung may sasabihin na raw kayo ng NBI, I would gladly answer yung gusto nilang mga tanong na ipasagot. Pero dapat sumagot din sila sa mga tanong ko sa kanila. Mag-uusap na lang kami doon pag nandiyan na yung subpoena. PM said po na kung kanugpo po kadali magplano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mga mamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapalampas. Yan ay aking papalagaan, sabi ni PBBM. Oo. Diba? Pumalag na yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Next question. Max, na-verbalize nila po ba sa administration yung tungkol sa Sanayan kasi ng buhay? Nabanggit niyo po kasi. Yes ma'am. Ay, hindi. Hindi pa ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action po, ma'am, dun sa threat sa inyo? Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Sa bayan. Last two questions, ma'am, please. in-extend po yung detention order para kay Attorney Lopez. Ano po yung next steps niyo po for this? I questioned it doon kanina. Pinakahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetain nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi niya? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Ano sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASEC na yon sa Department of Education. Last question. Bakit nila pinipinalize si Yusek Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Last Isa two. pa sir, sandali. Ano yung sinabi nila? Evasive. And now you clearly see, she doesn't know anything. Mas depende po pala tayo. Pero pagdating natin sa OD, makikita ninyo, she doesn't know anything about confidential funds. So saan doon ang evasive answers? Last question. Penalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Bakit may penalize ang tao pumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang justisya dito? And ano sinabi nila kanina? Diba? Apparently, hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta? Sa mga ginagawa sa amin. Mismong committee, alam na nilang mali yung ginagawa nila. Sasabihin lang sa amin, pumunta ka sa korte.
napakadali na sabihin nila, okay, we will set aside the detention order. Pero hindi. Mali na nga yung una mong detention. Mali pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao na nakakulong, hindi makalabas. Kahit ako hindi ako makalabas basta-basta. Dalhin mo yan sa korte. Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanongin kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? For the sake of the personnel of the Office of the Vice President, because I clearly sinasabi ni Luway Chua na we will not recognize you without an oath. And then, I'm continuing to question the constitutionality of their rules. Pero I cannot help the personnel of the Office of the Vice President. I have no personality to speak in that meeting. So I had to take that oath. Pero, papasalamat ako sa inyo sa yung Isaac Lopez at sa lahat ng official. Will you go up to the Supreme Court to question? Kasi may jurisprudence naman on contempt powers of Congress. Eh, yun lang ang sinasabi ko. Sir, no, parang we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Ano ka? Discuss the do you think that will hold water as far as maybe pinning you down as president or doesn't establish it? If they file cases or an impeachment case, whatever case, we will answer that in the proper venue. Kung meron man silang hanap na mali. Basta parang tanongin nila, ibig na yung tanongin nila, hindi ba sila makapag-content kay Edward? Kasi nagsasabi ng totoo yung tao. You said po that you're expecting again. Yes, we expect that. We expect contempt, detention. We expect a term isn't like is terrorizing. We expect them to terrorize the Office of the Vice President. Ma'am, yung message ng President Bongbong is that he said na papalagay daw po yung evidence yung hindi niya malalakas. Yes, sinabi ko na kanina, papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. We don't know the contingency as well. Yes, kaya ako kayo